Hello! Mag-react tayo sa isang bagong upload ni Dr. Ron. Meron ako nakitang isang video dito na meron daw siyang tanong sa mga doktor. Ako, sasabihin ko naman sa inyo, ako ay nagre-react lang. Yung aking pwedeng sinasabi hindi absolute truth. Pwedeng meron akong mali na nasabi. Ina-acknowledge ko na hindi ako perfect na tao. And so hindi pa nakakilala, ako po ay isang surgical oncologist, isa general surgeon dito sa Metro Manila, MBA graduate, at ako ay nagbibigay ng lecture sa different organization about the COVID virus. Nakapag-treat din ako ng COVID patients. Pero compared doon sa mga infectious diseases specialists, mga internists, mas marami silang nagamot. Kaya tingnan natin kung kaya kong sagutin yung mga tatanungin sa atin ni Dr. Ron. Kung hindi ko masasagot, pasensya niyo na ho, talagang hindi kaya. Kung masasagot ko, edi sagutin. Yan na. Good morning everyone, this is Dr. Ron, live sa game room ko. No? Nandito sa game room. Wow, ganda ng game room mo ha. Ganda ng game room mo. Tsaka postura. Pwede ba mag-basketball dyan? I'll try to make this quick. Sinulat ko yung mga gusto kong sabihin. So I hope that this resonates with a lot of people, no. Gusto niyo ba matapos tong dinadanas natin ngayon? Yes, gusto kong matapos na para lahat tayo makagalaw na ng tama, wala nang may sakit, wala tayong iniintindi na puno ang ospital, mga pasyente at least masasaya na sila, nakakauwi sila ng buhay, di ba? Gusto natin lahat yan. Anong point natin? Gusto niyo bang bumaba na yung Gusto niyo bang bumaba na yung cases ng coronavirus 100% gusto ko nang bumaba. Pero sa Pilipinas, ito ang solusyon. Stop testing. Okay. Pag nag-stop testing tayo, wala tayong test na magagawa, eventually, talagang mawawala ang kaso sa Pilipinas. Kasi hindi natin na-test. Yun ang problema. Yung pala meron, hindi natin na-test. Hindi natin alam yung actual positive cases sa Pilipinas. Kaya kung ipapasara mo, kung ipapahinto mo ang testing, personal point of view ko, hindi kita kinakalaban, ito ay sarili kong opinion, disagree ako. Okay? So mga doktor na hindi nag-agree sa akin, ito mga tanong ko sa inyo, mga medical doctors, mga physical therapists, mga nurses na hindi nag-agree sa akin. By the way, meron kang points na nagdi-disagree ako, may points ka na nag-agree ako. Pero sabi ko nga sa nakaraang vlogs ko, I respect your opinion. Kasi it's your opinion. Lahat naman tayo may freedom of speech. Doon sa mga nakikinig sa vlog na to, hoping din na you respect my opinion. Ito tanong ko sa inyo. Sinulat ko para mas maintindihan niyo. Pag ako ba, ang mga mamamayang Pilipino ba nagpa-vaccinate against coronavirus, anong guarantee na hindi na sila magka-coronavirus? Pwede silang mag-coronavirus kasi nga yung mga magko-coronavirus yan pag na-infect. Pero yung infection na yon, maaaring minor na lang na imbis na moderate o severe symptoms, pagkakaintindi ko as a doctor, baka imbis na moderate o severe, mild na lang. Kaya para sa pasyenteng na-infect ng virus, sa tingin niya hindi siya na-infect. Pero ganito yan, pag ikaw ay na-infect ng virus, maaaring magkaroon ka ulit ng reinfection in di natin alam kung weeks o months o years, pwede kang ma-infect ulit. Ano ang guarantee ninyo? Hindi kita magagaranti kasi pwedeng ma-infect. Meron ba? Okay. Hindi kita magagaranti. Kung wala, you should not be pushing it. You should not be pushing it. Medyo nagulantang ako doon. Ano ba yung, anong point doon? Okay. Second. By the way, sa mga nanonood sa akin, yung mga naniniwala sa akin, magpabaksin kayo. Yun lang. Hindi ko kayo pinipilit kung sa tingin nyo hindi nyo kailangan, hindi kayo naniniwala, kayo mapabaksin. Yun na kasimple yun. Bakit yung mga pulubi
sa daan, hanggang ngayon, namamalimos pa rin, hindi tinamaan ng coronavirus. Hindi natin masasabi. Maaaring tinamaan sila, carrier sila. Hindi natin alam kung tinamaan sila o hindi unless na ipatest natin. Yun lang. So hindi ko pwedeng sabihin na yung mga pulubi dyan sa kalye walang virus, walang COVID infection. Hindi pwede yun. Kailangan, malalaman ko lang yan kasi nga evidence-based medicine tayo. Malalaman ko lang yan pag nagpa-test, COVID test. Virus. Bakit? Walang vaccination yon. Ba't hanggang ngayon buhay? Wala ka bang data na meron din mga pulubing pwedeng namamatay? Na hindi na jajaryo, hindi na kikita sa news? Malay natin, kasi ako hindi ko alam. Baka merong mga pasyente na pulubi na namatay, na hindi na record, yung pala positive pala sila kung iko-COVID test. Pasensya na kayo kung magulo kasi ano to impromptu reaction to. Kung meron ako nasasabing mali, lagay nyo na lang doon sa comment section. Pakisagot yan, pakisagot. Okay, pangatlo, ito, controversial to. Are you denying the fact, kayo mga medical doctors, kasi alam ko kumpul-kumpul lang kayo, magkakabaro kayo Hindi lahat, pero marami sa inyo magkakabaro. Are you denying the fact na yung mga kabaro ninyo nagnanakaw sa PhilHealth? Wala akong record, wala akong evidence. Kung may evidence ako, sasabihin ko sa'yo ngayon. Pero unfortunately, wala akong evidence. Pero kung sinasabi mo, maaaring may nanloloko, nagnanakaw, posible yun. Pero wala akong evidence. Kasi hindi naman ako sumasama sa mga ganong tao. Or may kilala ako, baka hindi ko lang alam. So hindi ko alam. Sorry for that. Are you denying the fact na yung mga medical doctors ngayon, inaabuso ang sistema na lahat na lang ng diagnosis coronavirus? Hindi ko masasabi yan. Kasi baka mamaya, nagkakaroon lang ng misunderstanding na ang diagnosis probable COVID. Pero ang dating sa mga kamag-anak, sinabihan ako nung kamag-anak ko nagkasakit, namatay, COVID na. Pero hindi nila nabasa yung nakalagay na probable COVID. Pero ikaw nga nagsabi, mayroong mga doktor na naglalagay ng COVID agad kahit hindi pa natetest. Okay, if that's your fact, edi sige, pabayaan. And then sabihin, kung meron kang statistics o meron kang evidence, sige. Para lahat pera-pera. Are you denying that fact? Hindi ko alam. So kung yung tanong mo sa akin, hindi ko alam. Baka ibang doktor tanongin mo, ako wala akong masasagot. Na, i-COVID na lang natin. Nay, tay, i-COVID na lang natin kasi Ewan ko, talagang wala akong alam dyan Kasi tsaka na, Dr. Ron, hindi kita masagot. I am the wrong person siguro na makasagot. Sa magbayad pa kayo. Are you denying the fact na nangyayari sa panahon natin yan? Hindi ko alam. Are you denying that fact? Kung sasabihin mo, napakabobo naman Dr. Ruel, anong magagawa ako? Hindi ko alam Sensya ka na, boss. Pakisagot, mga medical doctors. Wala akong alam. Okay. Eto, nung wala pang vaccine, nung puro testing lang ginagawa ninyo, bakit kina-quarantine nyo ng 2 weeks and after 2 weeks, magaling na? Pwede na lumabas, pwede na mag-travel. Kasi ikaw din nagsabi, di ba? Yung COVID o yung mga viral infection, self-limiting yun. Nawawala din talaga. Yung parang trangkaso, di ba? After several days, nawawala na. Ang COVID, ganun din. Ang pagkakaintindi ko, na after 14 days, nawawala na yung virus sa system. Pero ang pagkakaalam ko, please correct me if I'm wrong, minsan, kahit wala na sa katawan yung virus, minsan nadedetect yata nila na positive pa rin sa test. Medyo bobo ko doon sa era na yon. Anong nagbago? Are you saying that the coronavirus is self-limiting? Self-limiting, yes. Kung malakas ang resistensya. Kung mahina ang resistensya mo, hindi siya self-limiting. Pwede kang mamatay. Kaya tanong ko yan, nung wala pa yung vaccine, bakit 2 weeks lang ang kailangan mo stay sa bahay?
Bakit 2 weeks lang? Yun ang sabi ng DOH, sumunod lang tayo. Kung meron kang sariling guideline, edi i-present natin. And then out ka na. Anong meron? Ewan ko. Meron. Yun ang guideline. Siguro sumusunod lang yung mga workers natin sa guideline ng government. Self-limiting ba ang coronavirus? Self-limiting ang coronavirus kung kaya ng katawan. Pero pwede kang mamatay pag hindi mo kaya yung virus. Okay. If we stop testing, okay? Anong mawawala sa inyo if we stop testing? Sa mga medical... If we stop testing, ang mangyayari dyan, at talagang may mga positive cases, mahahawa yung mga negative cases. Pag nahawa at nagkawahan yan, pwedeng mamatay. Kasi, di ba, alam naman natin, mga 5%, minsan 15 to 5%, severe to moderate. Maaring mamatay yung mahawahan eventually ng virus. Kaya sa atin, tinitingnan natin kung sino yung mga carriers para ma-isolate sila, hindi na makapanghawa. Ganun lang yung kasimple. Medical doctors na umaalma sa mga sinasabi ko at sa mga nurses, sa mga physical therapists na umiepal, anong mawawala if we stop testing? Mawawala ang statistics. Ganun lang kasimple. Wala tayo statistics na marerecord. Pag pinutol ko yan ngayon o bukas, next day niyan, ang COVID infection sa Pilipinas, 0. Di ba? Tama naman. Maliban sa pag-angat ng cases ng coronavirus, anong mawawala if we stop testing for every travel, for every OFW? Paano yan? Pag nag-travel ka, di natin masabi ikaw negative. Ano lang to, senaryo to, hindi ito totoo. Kunyari, ikaw negative. Sumakay ka ng eroplano, 201 na pasero, ikaw lang ang negative, lahat sila positive. Siyempre, gusto rin protektahan ng industry na hoping hindi ka mahawa. Yun ang sa tingin ko Sa akin kasi ang testing is mahawa para magamot ng tama, wag magkahawahan. For every darating dito sa Pilipinas, anong mawawala if we stop testing? Statistics, mawawala yung statistics. Maliban sa kurakot ninyo. Yung kurakot ba? Sino ba nangungurakot? Sorry hindi ko alam kasi yan Hindi ko alam. Kung may nangungurakot, meron ka palang alam dapat isumbong mo na sa isumbong mo kay Tulpo, isumbong mo siguro kung hindi ko alam kung may tiwala ka sa government, isumbong mo sa mga authority na pinagkakatiwalaan mo kasi sabi mo nangungurakot Dapat kung meron kang data, isumbong natin. Para matapos itong kurakot na to. I'm with you. Pakisagot, mga medical doctors na umaalma sa mga sinasabi ko. Okay? Kasi nga, problema natin ngayon, maraming medical doctors, maraming mga medical professionals, hindi na medical doctors, medical professionals, dito sa Pilipinas, ang mga totoy at nene. Totoy at nene? Ano ba ibig sabihin ng totoy at nene? Sige, tingnan natin kung i-discuss niya. Hindi sanay magtrabaho. Okay? Yan ang problema natin ngayon. Kaya konting hirap lang. Kung siguro kung sa tingin mo maraming totoy at nene, siguro ang akin lang, pandemic naman tayo, wala tayong ginagawa. Siguro para ma-improve yung mga workforce sa Pilipinas, I am sure napakatalino mong tao, gumawa ka na ng guidelines. Siguro ipasa natin sa magagaling mga policy makers para gumanda yung workforce. Kaysa i-down natin yung mga totoy at nene. Totoo lang, lahat naman tayo dumaan dyan. Ako, naging totoy at nene din ako nung ako ay nag-aaral ng medicine. Naging totoy at nene din ako noong ako ay nag-aaral ng surgery. Kasi lahat naman tayo dumadaan sa walang masyadong alam. Pero para sa tingin ko, dapat
Magtulungan na lang tayo. Gumawa ka na lang ng ano. Sabi ko nga sa'yo, guidelines. Aba, umaalma agad. Aba, reklamo agad. Okay? Like I said, sinulat ko to, kaya para hindi ko makalimutan. Ito, patamang-patama ako to sa Advocate MD, sa Chronicles of MD na mahilig magsumbong sa Facebook. Na kayo siya gumagawa daw ng medical claims. Wala pong medical claims to. Opinion ko po ito. In fact, nag-i-inquire ako sa inyo. Okay, ganito, no? Siguro yung ibang doktor, ano, kung malapit kayo kay doktoron, siguro pwede kayo mag-uusap naman eh. Exchanges of ideas, maaaring matuto kayo din sa kanya, maaaring matuto din siya sa mga doktor. Ganun lang yun. Tulungan lang. Lahat naman tayo, hindi natin alam lahat. Ewan ko, hindi ko lang alam kung i-claim ni Dr. Ron na alam niya lahat. Kasi lahat naman tayo may limitasyon. Hindi natin alam lahat. Nag-i-inquire ako sa inyo mga medical doctors na corrupt. Kung kaya niyo sagutin to. Sino ba? Okay, corrupt. O sige, yung mga corrupt na doktor, attention daw. Yung mga tinatanong ko. Okay? Kasi hindi lang naman ako tatanong ito eh. Ang natatanong ito, maraming tao, hindi lang ako. Okay. Sa mga fast food, mga Jollibee, mga Chowking, at kung saan-saan pang mga resto minsan, fast food, ayaw magbigay ng straw. Bakit daw? Para Oo nga. Very unusual, ano? Kasi dati drive-thru. Ayaw kong bigyan ng tubig. Samantalang kung kakain ako sa loob ng restaurant, pwedeng tubig. Sa drive-thru, bawal ang tubig. Yan, may point din. Very unusual sa akin. Yung straw, hindi ko alam kung bakit. Kasi hindi na ako kumakain masyado sa fast food. Ano ba yung straw? para daw sa kalikasan. And yet, yung mga face shield natin, Straw kasi plastic. Oo nga, ano? Kasi yung straw nakakadagdag ng basura yon. Harmful for the environment. May mga chemicals. yung mga face shield natin, plastic. Asan Ang face shield, para sa akin, ano, honestly speaking, nakakatulong ang face shield para hindi masyadong mabawasan yung exposure ng mukha mo na pwedeng kapitan ng virus. Sa akin, yun ang importante sa face shield. ang kalikasan ngayon? Porque nagka-coronavirus, wala tayong pakialam sa kalikasan? Medyo malalim yan eh. Anong bang gagamitin nating face shield? Papel? Ano bang gusto mong face shield? Tissue? Sa akin, napaka-importante na ma-protect yung mukha. Pero very good. At least na concerned ka sa environment. Pero wala tayong magagawa. Plastic talaga ang ginagamit sa face shield. Unless na may ma-invento na iba. By the way, yung plastic na face shield, yan naman ay pwedeng i-alcohol, hugasan. Kung itatapon nyo, ay talaga makakadagdag tayo sa basura. Pero minsan no choice, di ba? Na ilang araw na nating gamit, natatakot tayo, minsan malaabo na. No choice, itatapon talaga natin. Yun lang, bilang mamamayan, dapat maganda yung dapat ilagay mo siya sa recyclable para sayang naman yung plastic. Okay. So alam na ngayon ng mga tao na binubullshit nyo kami. Okay. Ano yung binubullshit doon? Since hindi nyo kayang sagutin, kasi alam ko hindi nyo talaga kayang sagutin to eh. Kasi mga totoy at neni pa rin kayo. Unang-una, no? Ako sasagot ako. Hindi ako, siguro kung sa tingin mo, totoy ako. Hindi totoy. By the way, I'm the chairman of surgery sa department namin. Nagbibigay ako ng international lecture sa COVID. Okay. Siguro, tingnan natin. Ano ba yung sasabi mong totoy? Matanda na rin ako. 54 na rin ako. So, ewan ko lang kung totoy pa rin yun. Tingnan natin kung kaya kong sagutin. Kung hindi ko kaya sagutin, sorry na lang, hindi ko kaya. Probably that's my limit. Sa kayo, iba sa inyo, matagal ng corrupt eh. Okay? Since alam ko hindi nyo kayang sagutin, ako na sasagot para sa inyo. Ang sagot, para matigil ang pagtaas ng coronavirus cases sa Pilipinas is stop testing. Kailangan i-test pa rin natin. Pero tama ka, no? Tama si Dr. Ron. Without testing, walang positive cases.
Tama ka dun. Mag-argue ba ako? Hindi. Kasi talaga mawawala ang positive cases kasi walang testing. Ganon. Yun ang reasoning mo. Ewan ko lang kung iba kung tatanggapin yan. Stop testing. Stop testing ha. Sige, stop testing daw. Okay? Gawin lang kasimple. Pero I know you don't want to stop. Bakit? Siyempre, ayoko. Bakit? Paano kung mag-o-opera ako? O kaya, meron akong pasyenteng may pneumonia. Okay? Kasi alam mo kasi, depende yan eh. May mga positive patients na pag kaming mga doktor, pag tumingin kami, iba't ibang level of protection yung ginagamit namin eh. Kunyari, kung severe pneumonia na yan, na talagang positive sa COVID, eh siyempre, ibang gagamitin namin gamit. Yung mas magpo-protect sa amin, kasi pwede kami mahawa, kawawa naman yung mga doktor. Madami nang namatay. Because it all boils down to the love of money. What is your basis? Love of money? Sino yun? Sinong pinapatamaan mo? Mukhang pera kayo. Hindi kayo marunong magnegosyo. Wala kayo ibang alam gawin, kundi mangurakot. Sino sila? Oo. Kasi ganito na, ako na natutuwa ako sa iyo. Alam mong may nangungurakot. Oo. Baka meron ka namang pangalan diyan. Kung gusto mo ano mo lang sa akin, i-message mo lang sa akin sa Facebook. Okay, mag-meet tayo. Kung sino-sino yung mga doktor na yan, pwede ko naman idiretso yan sa PMA. Pwede nating idiretso sa PRC yan. Sa Philippine Hospital Association, wala akong masyadong contact. Yun lang. Pero ano natin, kung meron kang kilala, siguro dapat, kung alam mo may nangungurakot, o yung mga followers mo, alam na may nangungurakot, siguro dapat pagtulungan natin na matanggal yung mga kurakot na yan. Kasi wala kayong alam sa negosyo, wala kayong alam sa buhay. Iho, MBA graduate ako sa Ateneo at may negosyo ako. Baka iba yung pinapatamaan ng mga doktor. Anyway, maraming salamat. Hindi ako. You spend so much time in medical school na pagdating sa awareness sa paligid ninyo, wala kayong awareness. Ako ay personal health coach. Nagtuturo ako ng relationship. Nagtuturo ako ng health. Hindi lang naman ako nagtuturo ng medicine. Business, nagtuturo din ako dahil ako ay MBA graduate. So sigurado hindi ako yung pinapatamaan mo. In fact, wala nga yung pakialam sa ibang tao. Ngayon, tinatanong ng iba, Doc, anong proof mo sa mga sinasabi mo? Tinatanong ko nga, di ba? Sagutin nyo nga, di ba? Ako naghahanap kayo ng proof sa akin sa mga sinasabi ko, yung mga pulube, yung mga cases and all that stuff. All you have to do is open your eyes, observe, makikita niya yung sagot. Ganoon lang kasimple. Kaya lang ang problema kasi nagbubulag-bulagan kayo kasi nga merong cha-ching, babling. Natutuwa ako, meron kang first-hand idea no, sa mga nagnanakaw sa kung saan-saan man. Dahil sabi mo, may katsing-katsing eh. At least, makakatulong ka sa mga tao, organizations against corruption. Maganda nga, makipag-usap sa yung mga grupo na ito para at least magka-idea sila kung sino-sino ba yan. Dinero, mula, pera, di ba? Yun naman ang totoo, di ba? Kaya kayo nagbubulag-bulaga kasi mukha kayong pera. Okay? Alright. Since hindi nyo kayang sagutin, sinagot ko na, stop testing. Sasagutin ko rin bilang doktor, proceed with the testing. If you cannot stop testing, the obvious na gusto nyo lang mangurakot. Ganun ba yun? Stop testing to stop corruption. Malalim yun. If that's your view, I respect you. Hindi mo na ako magdi-disagree sa'yo eh. If you cannot stop testing, at the same time, kung gusto niyo talaga i-push yung vaccine na yan, sagutin ninyo. Total donation naman yan, di ba?
sagutin niyo yung virus na yan para sa lahat ng Pilipino. Kung talagang gusto niyo yung virus, yung vaccine na yan, na mapunta sa kamay at sa katawan ng mga tao, sagutin ninyo. Panawagan sa gobyerno sagutin nyo daw. Pero ako nagpapasalamat ako, sinagot ako ng gobyerno, nabigyan ako ng free vaccine, Sinovac from China. Donasyon yata yun. Ewan ko lang yung mga succeeding vaccination sa iba't ibang grupo kung donasyon ba yun o bigay na ng gobyerno. Pero nagpapasalamat ako sa gobyerno na facilitate yung pagbabakuna ko. At saka yung asawa ko na doktor, nabakunahan din. Maraming salamat sa gobyerno. Like many countries outside the Philippines, sila ang sumasagot ng testing, sila ang sumasagot ng virus. Okay, kung ako may pera yung gobyerno at kaya namang sagutin, di sagutin. Pero kung wala siyang budget, kaka-problema tayo dito. Kasi nga yung mga tao, hindi kaya lahat kunyari kung ibebenta yung vaccine, hindi kaya. Yung testing din, mahal din. Alam ko mga nasa 4,000 to 8,000 yan. Hindi lahat ng tao kaya. If you cannot prove or if you cannot answer what I've been asking, what everyone or many of the Filipinos are asking, kung di nyo kaya sagutin ang katanungan ng maraming Pilipino, then stop testing. Proceed with the testing. Very important. Yung gawin lang kadali ang solusyon. Sa akin hindi ko sinasabing mali ka, Dr. Ron. Opinion ko lang yon. Go ahead with the testing. Para bumaba ang coronavirus cases sa Pilipinas. Anyway guys, this is Dr. Ron. Good morning. Papasok pa ako ngayon, punta ako sa Dagupan, punta ako sa Cabanatuan. So, I'll see you soon. Presta kami Yan. Tapos na siya. So, yun lang. Nag-react lang ako. Sana matapos ang pandemic, huwag tayong magkasakit lahat. Happy life lang. Give love. And spread justice. Huwag tayong mag-away-away. And babu!